Hello, good afternoon po sa inyong lahat. Magandang araw po. Assalamualaikum sa lahat. And ang i-feature natin ngayon ay isang foreclosed property ng pag-ibig or pag-ibig acquired assets. So ito na po, panoorin po natin mga kaate or kamamshis. Welcome to DJ Ronin. Oo, ito na nga po, ang i-feature natin na foreclosed property ng pag-ibig ngayon ay yung sa West Beverly Hills subdivision ng Barangay Langkaan 1, Dasmariñas City, Cavite. So, tips po sa inyong lahat kung sino yung mga gustong mag-acquire ng mga foreclosed property ng pag-ibig. So, unang-una po, i-check natin yung property. Kung okay pa ba siya. And, double check nyo po yung sa HOA ng subdivision or villages. Baka may mga monthly dues na sobrang laki na po ang babayaran nyo. Kasi as what my experience, i-share ko po sa inyo, ay dati nakakuha kami ng foreclosed property ng pag-ibig sa isang village parte ng Dasmariñas. So, hindi namin na-check yung sa HOA niya. So, diretso na namin siya kinuha, in-acquired sa pag-ibig, and then nabayaran na din lahat-lahat. And then, pag-check namin yung sa HOA niya, mga after 3 months or 4 months, so, malaki pala yung bayaran ng monthly dues ng homeowners association. So, umaabot siya ng 100,000 plus something ganun. Kasi kapag nalagpas ka ng due date, so may mga penalties siya. So 1% per day. So within 10 years na kasi yung hindi na titirahan yung bahay, na foreclose na siya within 10 years. So yun ang babayaran mo na 10 years na monthly dues na hindi na babayaran before. So, kaya double check the homeowners association, yung monthly dues nila, and then sa tubig and kuryente. So, yun po, isa sa mga i-check natin. So, itong property na pupuntahan natin, so accessible naman siya sa lahat kasi malapit sa hospitals, schools, malls. So, ito na tayo, papasok na tayo sa, ito yung West Beverly Hills subdivision. So, ito yung hitsura niya. Mga halos ganito yung mga bahay niya, medyo malalaki. So, mga high-end units yung mga medyo may kaya yung mga nakatira dito. So, ito na po siya. So, malapit lang din siya sa gate. From gate ng West Beverly Hills. So, mga 2 blocks, and then diretso na lang. Ang address kasi nito is nasa phase 1 kasi siya, phase 1 block 11 lot 1. So ang nakaganda ng unit na ito is end unit din siya, so malaki yung space pa niya, then may space din siya sa likod. So titingnan natin mga ate or kamamshis kung magugustuhan nyo po itong property na ito. So under siya ng negotiable ngayon sa pag-ibig acquired assets. So ito na po tayo sa property na sinasabi ko kanina. Ito yung sa West Beverly Hills subdivision, phase 1 block 11 lot 1. So ito may kalakihan yung area niya. So yung address, complete address niya, and then sukat ng area. So isusulat ko na lang po sa last part ng video. Panood na lang po ng video po. So actually may kapitbahay kami na entertain dito. May nag-entertain sa amin actually. Bali 3 na pala yung nakatira dito noon. So yung third owner nito is binabakbak pa nga din daw yung sa likod and yung lababo pati yung pinto kasi dinadala daw kasi gawa nung sa laki ng gastos nila.
So sila pa yung nagpapabakod niyan sa harap. And then, so ito yung space sa gilid. And then sa likod, so yan siya. May lababo siya sa likod, and then may space pa din. So pwede mong gawing washing area dyan, and then laundry area, and then sampayan. So ito yung sa living room niya. And then ito yung sa dining area. So may lababo pa din isa. And then, so yun, nakikita natin yung sa kuryente na. So naputulan na yun. Nahatak na yung metro niya. So kailangan mo pa asikasuhin ito. Pupunta ka pa ng Meralco. So ito yung CR and bathroom dito sa baba. Then sa baba ito yung living area. And then meron pang isang bedroom dito sa baba. So yan yung sa kasama. Actually may ano naman na siya yung sa hagdanan. And then may stock room siya sa ilalim ng hagdanan. So this is the first room dito sa baba. And then sa second floor naman is may isang CR siya, and then may one master's bedroom, and may dalawang bedroom pa din. So bali tatlo lahat. So kasama sa baba is 4 bedrooms, and then 2 CR and bathroom. So ito yung paakyat. So medyo may sira na yung hagdanan. Yan. Kasi mga 5 years, 6 years na to hindi natitirhan. So this is the first room. So para siyang naka-loft itong sa first room. Medyo mababa yung ceiling niya. And then ang kinagandahan is may built-in cabinet na siya. So no need to buy or paggawa ng cabinets. And then ito yung pinto. Medyo sira na din yung lock. Then this is the second bedroom. So ayan siya. Medyo malaki naman siya. And then this is the bathroom, CR and bathroom sa taas. So naka-tiles na siya. And then this is the master's bedroom. So medyo may kalakihan din yung master's bedroom niya. So yung mga per bedroom niya is may mga built-in cabinets na din, and then ano na din, yung floor niya is okay na din. So may naka-tiles na yan. So ayan siya yung buong property, yung sa likod, sa part ng taas. So yung tranche number niya is 15199, and then duration of acceptance of bid offers will be on February 19 to February 23, 2024. Will be next week, start Monday to Friday. And then yung opening ng offers niya will be on February 26, 2024. So pwede kayong pumunta dito para makinood or makibalita na din kung kayo ba yung nanalo sa bidding. So yung item number niya is 87. Pakilista na lang po nito kasi kakailanganin nyo po upon mag-sign up ng offer to purchase. And then sa property number 8152019121600021, property number 8152019121600021. And then the property location is West Beverly Hills Subdivision, Phase 1, Block 1, Block 11, Lot 1, Barangay Langkaan, 1, Dasmariñas City, Cavite. Ayun, naunahan ko pa magbasa. So kayo na pong bahala kung magugustuhan nyo or worth it ba itong property na to sa price niya. So yung TCT number T-11034222, and then lot area 117 square meter, and the floor area will be the 77.5 square meter. Minimum bid offer niya is 2,051,866 pesos. So kayo nang bahala kung ito ba worth it sa presyo niya na 2 million. So kung kayong kukuha nito, kung for installment, so kailangan required monthly gross income will be 37,000 pesos. So yun po, sana ay nakatulong ito sa mga nais kumuha ng mga foreclosed property ng Pag-ibig acquired assets. So yun po, sabi ko kanina, so need to asikasuhin pa yung tubig at saka kuryente niya po kasi naputulan na siya. Maraming salamat po sa lahat.